Hi guys, for today's video, tayo po ay mag-share ng recipe for puppies. May connection ito sa last video ko na sinabi ko doon na mag-share tayo ng mga recipe sa ating puppies. So, para yung iba na meron ding puppies, ma-try nila ito sa kanilang mga puppies, lalo sa mga naghahanap ng mga budget-friendly na meal plan for puppies. So, ito yung one of the recipe na i-share natin. So, sana po ay makatulong po sa inyo para sa pagtitipid para sa mga naghahanap ng mga budget-friendly na recipe for puppies. So, napakasustansya nitong uh, recipe kasi nga meron siyang kalabasa at malunggay. Alam naman natin na talagang masustansya para sa mga puppies, sa mga growing puppies. So, by the way, ako pala si Christina Ramos, Mami Tina. So, meron kaming mga puppies. Kaya naman, ang video ito ay siguradong makakatulong sa mga may puppies din na katulad namin. So, magsimula na tayo para maidagdag nyo na itong recipe ito para sa inyong mga puppies. Bale, ipapakita na rin pala natin kung paano natin sila pakainin, kung gaano sila kukulit ng mga puppies habang pinapakain. So, hindi pa kasi namin sila nabibila ng mga kanya-kanya nilang kainan. Saka parang much better kung pakakainin mo sila ng one by one. Kasi nga, mas nakakasiguro ka na uh, mapapakain mo sila ng pantay-pantay. Ng amount na kailangan nila depends on their body build. Kasi meron akong puppy na medyo payat. So, yung kinakain niya, hindi siya ganun karami. Dahil pag pinakain mo siya ng masyadong marami, maano siya, masusuka. So, dahil payat siya, siguro konti lang talaga yung kaya ng katawan niya. So, yung mga talagang medyo malalaki, binibigyan ko rin sa tingin kong enough para sa kanyang body build. So, importante yon na alam mo yon kung how much yung ipapakain mo sa each and every pup. Kasi makikita mo naman yun pagka medyo nasuka, o kaya naman parang gutom naman siya agad, parang sa bagay lahat naman ng puppy, kahit kakapakain mo lang sa kanila, gutom na agad yan. So, kailangan alam mo lang talaga yung right amount for each puppy. Para hindi ka mapasobra, hindi ka rin mapakulang. So, nandun ka sa sakto lang, di ba? Para hindi naman sila masuka or yun na nga, pagka sobra naman, napasobra naman, magpupupo naman sila. Makikita mo yun sa pupo nila na malambot na. Hindi na siya firm. So, saka yung ano pala yung pumpkin, nakakatulong to sa, kung merong loose stools yung inyong mga puppies, malaking bagay ang pumpkin or kalabasa. So, kung nagtatae ang inyong mga puppies, pakainin nyo lang yung kalabasa na pinakuluan. Walang kahit anong pampalasa. So, yun na nga, pakainin nyo lang siya ng gano'n, tapos lagyan nyo ng malunggay, kasi yung malunggay, pack of almost lahat ng nutrient nasa malunggay, kaya napakaganda talaga sa dogs. Talagang ano ako niya, na fan talaga ako ng malunggay. Kahit sa akin, human, di ba? Sa ating mga humans, napakaganda ng malunggay. Kaya, pati sa mga puppies, maganda rin siya. Kaya wag na wag siyang mawawala sa mga meals ng ating mga puppies or dogs. So, yun na nga, kung meron kayo available ng mga meat, pwede nyo dagdagan yung meal na to, mga chicken breast, mga chicken liver, kung may extra budget kayo. So, itong meal na to, wala siyang meat kasi nga,
hindi pa tayo nakapag bili para yung para sa kanila. So, baka next recipe lagyan natin. Pero itong meal na to is parang medyo semi-vegetarian. Which is hindi masyadong advisable, pero kung talagang ang goal mo is mag-budget talaga, pwede na rin. Budget friendly. So, ang malunggay naman kasi is high in protein. Kanya lang, ano siya, plant-based nga lang. So, pwede na rin siya. Basta, ano lang, paminsan-minsan lagyan mo rin ng meat pagka may extra budget ka. So, okay, ganun lang. At simulan na natin ang ating video. Makikita nyo kung gaano sila kakulit, pakainin, sobrang hyper. Yun yata yung nagagawa ng malunggay sa kanila. Kitang-kita ko naman na okay naman ang kanilang physical appearance, kanilang health. So parang I think we're doing naman well for them. Nagagawa naman namin yung mga responsibilities namin as a fair parent para sa kanila. So kasi we decided to keep them. That's why ginagawa natin ng paraan para sila ay mapakain ng tama, budget friendly, pero masustansya pa rin. So, ayan na, magsimula na tayo. Dami ko na sinabi. So, ayan na nga po, bumili si Daddy Alvin ng napakalaking kalabasa. So, itong kalabasa na to ay medyo, talagang bagong ani siya. So, hindi pala medyo, bagong ani talaga. So, fresh na fresh ang ating kalabasa. Malalaman mo naman yan kasi madali pa siyang hiwain. So, ang ating kalabasa ay natin hiwain ng ganyan. So, medyo malambot siya pero nandun pa rin yung hard na hiwain. Kaya, ingat lang. So, ako yan, gagamit tayo ng mallet kasi nga medyo mahirap din kasi pagka yung mismong puwersa lang ng kamay ang gagamitin mo. Medyo baka mabalian tayo ng risk. Kaya, hingin natin ang tulong ng ating mallet na galing kay Mommy Nits. Shout out to Mommy Nits. Thank you sa mallet. Napakalaking tulong. So, yan na nga ang ating kalabasa. Tingnan nyo naman fresh na fresh. At, ang sabi nila, yung buto niyan ay natural dewormer. So, huwag natin tatapon yan. Pwede yan sa tao, papakin ng tao, pwede rin yan sa hayop, sa alaga nating mga fur babies. Natural dewormer. So, pwede natin i-extract yung laman ng buto. Ilagay natin sa kanilang pagkain. Para instant dewormer para sa kanila. So, ayan, balatan natin. Alam nyo naman, medyo mahirap magbalat ng kalabasa. So, hindi na lang natin papakita yung buong oras na yan ng pagbabalat. Kasi nga, alam nyo na yan. Alam nyo na magbalat. So, kung magagawa nating mas manipis ang balat para marami naman tayong makuhang kalabasa. Kasi minsan pag nagbalat tayo, mas makapal pa naubos na yung kalabasa sa pagbabalat. So, kung magagawa natin manipis, iba nga hindi na binabalatan yun Kasi meron nga rin sustansya yung balat. Kaya lang matigas. Kaya muna. Ipaubayan na natin sa compost yung balat. So, yung ganyang kalaki, isang buo, siguro abutin nyo ng 5 days. Kasama na rin dyan yung mga adult dogs natin. Bibigyan natin sila. Kasi nga, that will serve as natural dewormer. Saka, kung medyo loose ang stools ng ating mga pups or dogs, napakagandang idagdag yan sa ating mga milk preparation para sa kanila. Makakatulong ng malaki. Tested ko na yan. Pagka mayroong na malambot ang pupo, yan ang nilalagay ko. Kanya lang, pag nasobrahan naman, baka naman sumobra naman ang tigas ng pupo nila. Kaya, dapat alam lang din natin yung right amount. So, yan na, nagkakagulo na ang mga puppies. Kung naririnig nyo lang sa background,
Hindi na naman po mapigilan ng kanilang mga ingay. Kaya pasensya na. So, sa oras ng pag-vlog, tsaka sila nag-ingay. Talaga nagpapapansin ng mga puppies natin. Ayun nilalakas ang palalo. So, ayan, mahihiwain lang natin ng ganyan, yung ganyang kakapal. Para pagka niluto natin, mabilis lang. So, mas maliit na hiwa, syempre, mas mabilis siyang maluluto. Pag medyo makakapal, matagal. So, pero ito, dahil bagong ani ang ating kalabasa, sigurado napakabilis lang natin to mapapalambot. Mga 5 minutes lang okay na to. Siguradong perfect na ang pagkaluto. Hindi na kailangan patagalin. So, ayan na, nagpakulo na tayo. Lagay nyo yung kalabasa kapag yun talagang kumukulo na. So, pag nailagay nyo na siya, mag-oras na kayo ng 5 minutes. Ilagay nyo na siya sa medium heat. Ayan nyo munang kumulo pala. Pagka nag-boil na siya, doon ka mag-start ng mag-count ng 5 minutes. Ilalagay mo sa medium heat. Tapos 5 minutes. So, naparami yung maliit yung maliit yung aking kaldero. So, babawasan natin ng tubig para makakulo siya ng maayos. Yan. Kasi nga, hindi makakulo ng maayos kung talagang apaw na apaw. Mali ako nung nagamit na kaldero. Kasi nga, nagmamadali. Yan. Binawasan natin. So, malalaman mo naman luto yan kapag bright orange na siya. Yan, tinitingnan natin, ginaganyan natin yung tubig para talagang yung init, talagang all over siya. Diba? So, mga 5 minutes. After 5 minutes, okay na yan. Imamash na natin yan para sa mga puppies natin. Kasi hindi naman natin pwede ipakain ng ganyang kalalaki. Baka ma-choke sila. Although malambot naman na. So, mas okay pa rin na i-mash natin. So, yan ang isa sa masustansyang gulay na pwede nating isama sa ating mga papakain sa ating mga puppies. Pati sa adult dog, pwede yan. So, yan, naka-medium heat tayo for 5 minutes. Or tingnan nyo lang, pag fork tender na siya, pwede na. Kung depende din kasi yan sa lakas ng apoy nyo eh. So, may mga gulay talaga na pagka na sobra sa init, namamatay yung mga sustansya. Kaya akin, medium heat lang. Tapos inoorasan ko yan. Para yung sustansya nandun pa rin. Hindi yung nagluto lang tayo basta-basta. Kailangan alam din natin yung tama at mali. Kung na-retain ba natin yung nutrient. Kasi, yun na nga, mamamatay yung sustansya. Wala rin silbi yung pagpapakain mo ng gulay kung hindi mo siya magagawa ng tama. So, ayan, luto na. Luto na ang ating kalabasa. Pero kung ito yung matagal nang naani, yung old, sabihin na natin old na stock na, siguro hanggang 10 minutes ang pagpapakulo dyan. Pero dahil bagong ani siya, 5 minutes lang is enough. Okay, yan na. Mag-prepare na tayo ng ating meal. So, meron silang, ang dog food nila, puppy food. Pinababaran ko yon ng hot water hanggang sa maging malambot na siya. As in, wala nang matigas na part. So, hot water yon. No, napalambot ko na siya. Kaya, i-assemble na natin siya lahat-lahat. So, yan yung amount ng tawag dyan, kalabasa na ibibigay ko sa mga puppies. So, yung piniprepare ko na yan ay para sa kanilang 6. Yan. So, lalagay na natin yung parang lumalabas na 1 cup of ano yan. 1 cup of kalabasa, pumpkin for 6 puppies. So, yan na yung ating dog food na 2 cups yan kasi hindi ako nakapagsaing yan dahil brown out. Pansin nyo, madilim.
So, hindi ako nakapagsaing kasi sa rice cooker yon. So, saka oras na ng kain nila, kaya talagang hindi tayo nakapagsaing. Pero yung mamayang ipapakita ko sa inyo recipe, may kasama na siyang rice. So, ito 2 cups to ng dog food, puppy food. Pero later on, 1 cup ng puppy food, 1 cup ng rice. Yun yung magiging ratio. So, yan. Meron pang, bukod sa kalabasa, meron pang malunggay. Malunggay leaves. Kasama na rin yung katas. Mga 3 sandok. Kita niyo yung sandok ko, maliit lang naman. Yan. So, yan na rin yung pinakasabaw nila. Pwede nyo rin dagdagan yung sabaw ng pinagpakuluan ng kalabasa. So, di ba? Sustansya na. Simula nung pinakain ko sa kanila yan, nakita ko yung mga pupo nila ang gaganda na. Dati kasi parang medyo malambot. Lalo na si Kikay, yung pinakapayat. Nagtai siya nun eh. Nag-diarrhea. So, simula nung pinakain ko na siya niyan ng pumpkin saka kalabasa, ay pumpkin saka malunggay, naging maganda yung mga pupo nila, lahat sila. At nakikita ko naman resulta, maganda naman ang resulta sa kanila, mga healthy sila, makukulit, hyper. So, yan, yung nanay, oh, gustong kumain, oh, si Bailey. So, ayan na, sandukin na natin, at papakainin natin sila, yung mga puppies natin. At sisimulan na natin panoorin ang mga kakulitan nila habang sila ay kumakain. So, ganito rin po ba kayo? Meron din po ba kayong mga puppies? So, try nyo itong recipe ito para sila ay maging healthy. Ang puppy food, high in protein yan eh, di ba? Ay, yun pala, mayroon pang second video. Hindi kasi ako magaling mag-edit, pasensya na. So, ayan, second video yan. Hindi kasi, ano eh, napagsama. So, wala rin akong editor, kaya yan yun na, paliwanag ko na lang yung mga dapat kong ipaliwanag. So, yan na nga. Yan, pinapakita ko lang yung pinagkuluan ng malunggay. Yan yung kanin. Panibagong recipe pala to. Ito yung may rice. Okay, nalilito ako sa aking video. Mahirap talaga pag walang editor. At ako'y nag-aaral mag-edit, kanya lang. Alam mo na, medyo ano na kasi ako, 42, kaya di pa ako techie. So, nagre-rely lang ako sa aking kakayahan. So, yan na. Mash natin ang ating pumpkin or kalabasa. So, ayan yung 1 cup na pinalambot na dog food, puppy food. So, yung kaninang recipe, yun yung walang rice. Kasi nga hindi tayo nakapagsaing nun. Ito, may rice na siya. So, 1 cup ng rice, 1 cup ng puppy food, tas 1 cup ng pumpkin or kalabasa. So, imimix lang natin yan. So, lalagyan natin ng ating malunggay. Mga 3 sandok uli. At imimix all together lang natin. Siguraduhin natin nakamix-mix siya. Kasi baka isang part na ipapakain natin sa puppy, puro dahon. So, kailangan well distributed. Each and every meal for pups, well distributed ng bawat ingredients para, di ba, lahat meron. So, ang gulo, may kumakatok sa pinto. Palagay ko si Yoko yon. Walang magbubukas kasi nagre-record ako. Titigil din yan later. So, ayan, haluin lang natin. Make sure na halo talaga. Saka isa pa, yung malunggay pala, yung dahon ng malunggay, pwede rin pala siyang ipang-deworm. Ni-research ko. Kasi minsan, ewan ko kung napasobra ba yung lagay ko ng dahon ng malunggay. Yung isang pop namin, may lumabas na bulate. At patay yung bulate. So, ibig sabihin, tama yung sinabi nila na nakaka-deworm pala ang dahon ng malunggay. So, one tip para sa mga fur parent, talagang napakaganda ng malunggay. Natural dewormer, na pack of all the nutrients pa. Diba? Kaya naman
Huwag na huwag niyong tatanggalin ng malunggay sa mga diet nila. So, ayan na sila, oh. Naghihintay ng mga makukulit, mga hyper na puppy. Sa mga, so, ang ginagawa ko, meron tayong pangharang dyan. So, one by one, pakakainin ko sila doon sa isang nasa dulo na kulungan. Yan, pakakawalan ko muna sila, tapos may isang maiiwan doon sa kulungan. Siya yung unang kakain. So, yan yung ating pangharang. Yan, tatanggalin natin yung mga pumasok na hindi dapat nandun. Yan, magtitira tayo ng isa na pakakainin natin. Siya si Kikay. So, yan yung medyo maliit nga ang bituka. So, konti lang yung ating pakain dyan, yung kaya lang niya. Kaya kasi payat nga siya. So, yan, malaking bagay yung pangharang ko na yan kasi na ano ko sila. Napipigilan ko silang pumasok doon sa space na yon para may pasok yung pagkain. So, yan, mabilis lang yan sila kumain. Mga 1 to 2 minutes lang, ubos na agad. At alam mo naman, mga puppies or dogs, talagang pagdating sa pagkain, ano sila, ibang level. Yung kakapakain mo lang, gutom na naman. So, pag sinunod mo yung mga ganun nila, ay magmumukhang baboy na sila. Hindi na sila magmumukhang dog. Kaya nasa sayo ang nasa sayo mga kamay kung sila ay tataba or sakto lang yung katawan. So, the key is for healthy dog, tamang pakain lang. Siyempre, kahit naman sa tao, kung ginagawa mo yung tamang ano lang amount, hindi ka naman tataba, di ba? So, ganun din sa kanila. Kung tama lang yung pakain mo, hindi sila tatabang parang baboy. So, aso sila, kaya hindi sila kailangan patabain. Yun din ay para rin sa kanilang kalusugan. So, yung isang yan, si Pebbles, yan yung sasampa sa kulungan, napaka-hyper niyan. Yan lang yung napakakulit na sampa na sampa sa ibabaw. Saka si Kikoy, ay si Dumbo. So, yan, habang nagpapakain tayo, may naihi. Kaya yan, napakalaking bagay ng tornado map ba tawag dyan. So, punas agad para hindi tayo madulas. Kasi ilang beses na ako na-split dyan sa sahig na yan dahil nadulas ako. So, para maiwasan ang disgrasya, punasan agad ang ihi. So, yan. Natanggal pa yung yung sarahan ng crate. So, yan, di ba? Nagpasokan lahat sila. Dapat isa lang matitira eh. So, yan. Habang naglalagay tayo ng laman sa kanilang bowl, palalabasin muna sila. Ay, magtitira tayo ng isa. So, yung kakain na next ay si Spot. Babae si Spot. Kanina, yung nauna, si Kikay, babae din po yun. So, dalawang babae. 4 na, lalaki. Tingnan nyo si Pebbles, oh. Diba? Sobrang galing niya, no? Oh, yan, ganyan ang gawain yan, eh. Kung sa sumasampa yan, eh. Parang bolang tumatalbog yan, eh. Bounce lang siya ng bounce. Yan. Nung una, medyo natatakot ako, baka mabalian. Nung huli, nung bandang huli, wala. Siya na talaga yung akyat panaog, eh. Siya na talaga yung nung maakyat, bumababa. So, alam ko na kaya na niya yan. Hindi na siya mababalian. Huwag lang siguro sobrang taas ng lalandingan. So, yung ganyan, okay pa. So, yan, kumakain na po si Spot. Hintayin lang natin matapos. Ang susunod na dyan ay alam ko Aizo. Si Aizo na yan. Yan o, si Dila Boy. Bakit Dila Boy? Non-stop siya mang dila ng legs. Pag nakita ka niya, dila agad. Walang katapusang dila. Kaya mga binti namin puno na ng laway niya. Tawag ko niya si Dila Boy. Ayan na naman si Pebbles. Oh, kita mo, sampa na naman, oh. Hindi mo siya mapigilan eh. Gusto niya yan. So, nagbabounce-bounce lang naman siya. Mukhang carry na niya.
Dahil sa dami nila, hindi ko na siya ma-afford saluhin kada laglag niya. So, malaki na raw siya, kaya na raw niya yun. So, ayan. Sino na ba? Si Aiso na. Ilalabas natin si Spot. Yun, pumasok na agad si Aiso. Galing yan eh. Alam niya kasi next na siya eh. So, sasandukan natin si Spot, si Aiso ng pagkain niya para makakain na siya. Ang susunod naman kay Aizo ay si Pebbles. Yun, yung makulit. Yan, ganyan karami ang pakain ko sa kanila. I think tama naman yung amount na yan. So, 3 times a day, ganyan ang kanilang meal prep. 3 times. So, pag ano yata, 6 months or 3 months or 6 months sila, pwede nang gawing twice a day. So, konting tiis pa sa ganyang sitwasyon. Soon enough, magiging mas madali na ang ating life. So, yan na. May kumakahol ng malaki. So, yan. Malapit na tayo matapos sa ating pagre-record ng ating video. Sana po tayo ay maraming natutunan. Sana makatulong sa inyo ang video na to kung kayo man ay may mga puppies like us. So, may mga video pa tayo about different meals na ipapatry natin sa kanila. Siyempre, try muna. Introduce nyo muna ng paisa-isa ang mga gulay hanggang sa lahat ng mga gulay na pwede sa kanila, pwede nyo nang ipakain sa kanila every time papakainin nyo sila. So, ganun lang. Basta keep in mind na may mga gulay din na hindi pwede sa kanila. Katulad ng sweet potato, nabanggit ko last video. Yung sweet potato crops, yung pinaka crops, hindi yung leaves. Ewan ko, toxic yung leaves. Pero yung pinaka mismong root crops, pwede sa kanila. Yung leaves ng sweet potato or talbos ng kamote ay bawal. Toxic daw. Pero yung mismong kamote na yung nilalaga natin na masarap meriendahin, yung pinaka-root crops niya, yun ang pwede sa mga puppies or dogs. So, yan. Sino nang sunod? Ang sunod na ay si Kikoy. Ang aming maskuladong pup. Yan. Ang kulit kulit Ano mo, hirap ipasok Parang kiti-kiti Puro kalmo tinabot ko dyan kay Kikoy. Kaya kailangan mabilis talaga mga kamay mo kapag yung ipapasok sila sa kulungan nila. Naku, pag mahina ka, walang mangyayari. Hindi mo na matatapos yung pagpapakain mo. So, yan si Mama Dog, yan, paronda-ronda lang yan dyan habang nagpapakain ako. Kasi pag may makulit siyang anak, may makulit siyang puppies, tumutulong siya. Kinokorek niya. Tinutulungan niya ako, nakita niya kasi parang struggle na is life for me Kaya, nandyan si Mama Dog to the rescue. Hine-help niya ako kontrolin ang kakulitan ng kanyang mga puppies. Kaya, hinahayaan ko lang si Mama Dog dyan na pag-alagala. Lahat sila nanonood dyan. Lahat si Yoko, si Snow, yung mga adult dogs namin, pag-alagala lang dyan kapag sila ay pinapakain. Pero yung mga adult dog talagang hindi sila nakikialam. Yan si Yoko. So, yung nakakulong doon is si, yung huling pakakainin natin ay pangalan nun? Si Dumbo. Si Dumbo yung pinakamatangkad sa lahat. At siya yung aso na talagang nakakagawa ng paraan para makaakyat dun sa lamesa namin.
Parang siya'y nagmana kay Mama Dog na kayang umakyat kahit saan. So, yan, kita nyo naman yung bilis ng kamay ko, di ba? Nasanay na yata ako sa kanila sa kakulitan nila. Yan. So, si Kiko, kukulong ko uli kasi walang gagawin niya kundi kalmutin yung binti ko. Habang pinapakain si Dumbo. So, nakawala si Dumbo. Sabi ko sa inyo, ang galing-galing ni Dumbo eh. Talagang mana sa nanay. Si Bailey kasi napakagaling din niya sa mga ganyan eh. So, pasok natin ulit si Dumbo para maibigay na natin yung kanyang pagkain. Siya na yung last. So, tapos ng ating feeding session. I hope you learned something, guys. And I hope you take good care of your pets. Kita nyo naman yung laki ng responsibilities na inyong kailangang maging taglay. So, ang pagkakaroon ng pet hindi basta-basta. So, kaya naman, kailangan nyo ng matinding mindset na nasa responsibility mode talaga kayo. So, in God's help, lahat naman yan kakayanin natin. So, thanks for watching and see you on the next one. God bless you all. Bye! Thank you for watching again. Habang kayo sa mga vlog pa natin sa susunod. Okay? O, kita mo, ang saya-saya na nila. Diba? Si Mama Dog, chill na, oh. Sabi ni Mama Dog, ay, natapos din sa wakas. Diba? Yan, oh, yan, oh, naghihintay na yan ng tubig. Inom na daw siya. So, yung bowl na yan, para sa lahat na. Siyempre, lang naman lahat, tig-isa. So, share-share na lang sila. Uhaw na sila, bigyan na sila ng tubig. Ay, malalakas din sila uminom, kaya malalakas din sila umihi. Bye!